Tindi to, paktay na, Saldico. Namutla, di nakaligtas sa pasabog ni VP Sara, ipinakita na PBBM. Obo. What's that? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy News Updates. Yan, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon. Ito po, no, si Sir Badong Arateles. Aba, inakusahan po magnanakaw si VP Sara. Aba! Malupit na mga salitaan niya, no? Napapahiya po. In-expose kasi sila ni VP Sara eh. Hindi po sana ito na may... Grabe si VP Sara pa yung magnanakaw. Oy, wala ko sinasabi pero... Hindi ko naman sinasabi nung nagsalita siya yung wala Ang sa akin lang, parang ba't si VP Sara pa yung nasasabihang expose sa kanya, no? Ang dami-dami dyan sa tabi-tabi, di ba? Hindi naman po, matagal pong under radar to si... Ang una lang po nating nakita na mabigat-bigat na nag-akusap rito, pero hindi rin natin ganong pinansin, si Senator Joel Villanueva, no? Matagal pa po siyang under radar. Kaya hindi po sanay na nababanatan to, no? Binanatan ni VP Sara, hindi po masagot. Ngayon, magnanakaw na si VP Sara. Dito po hindi tayo mahilig magsapantaha, no? Lahat po ng sinasabi natin rito, mababasa nyo po yan. Hindi lang po sa social media, hindi lang po dito sa mga... So ang nangyari, ang pinaka-counter ni Mr. Saldico is na sinabihan niya si VP Sara na si VP Sara parang ganun, ang magnanakaw. Hindi, mas maganda kung may nalaman, syempre, si Mr. Ko na ganun, na halimbawa, sinabi ni VP Sara, binanggit niya na ano yung pangalan niya, nadawit doon sa pasabog ni VP Sarang yun. Ang mas maganda kasi ganito, mas maganda nag-explain siya sa taong bayan. Ipinaliwanag niya yung side niya. Kasi kung sakaling yung bato sa kanya, is babatuhin niya din pabalik ng ganun, di ba parang, ba't ayaw mong sagutin yung ba't ayaw mong sagutin yung inaakusa sa'yo ni Sara Duterte, di ba? Ba't ayaw mo sagutin? Dapat is pinapaliwanag mo. Kasi kapag nakikipagbatuhan ka lang, ang ibig sabihin, parang may iniiwasan. Yun ang kulang sa atin Yung ipaliwanag mo yung side mo, di ba? Kasi hindi naman basta-bastang issue yan Matindi talaga yung issue na yun, yung naisiwalat ni VP Sarang yun. Hindi biro-biro yun. Kaya hindi pwedeng parang bata na makikipagbatuhan lang na baka ikaw ang magnanakaw, gano'n. Parang gano'n. Hindi naman pwedeng gano'n. Wala po tayong pinagbabatayan ng mga puting ahas, green na ahas, at kung ano-ano pa. No? Ito po ay simula sa mga ahas galing po sa mismong mga mainstream media. Para hindi nyo natanungin, anak ko po yan. Kasi daming tanong pa Okay. Sa ibig sabihin, mga kapatid, no? At ito po ay VP Sara po ang nagsasalita. Hindi po namin haka-haka to. Kung sinabi po namin na pinagbintangan siya ni VP Sara na sila ni Martin na nag-insert ng 10 billion pesos sa budget ng DepEd, miski si VP Sara, madali lang naman po. Di tignan nyo yung original na na-approve sa plenary. Tignan nyo yung insertion after. Hindi naman po maaari pong kung ano-anong pwedeng masabi nyo kay pwede pong masabi nyo kung ano-ano laban kay VP Sara, pero never... Hindi. Ang sa akin lang kasi, ano ang dahilan ni VP Sara para magsiwalat siya ng mga ganong klaseng issue? Lalong-lalo na, matindi yung akusasyon na yun. Kung si VP Sara, tingin ko, kung gumagawa lang ng usap at hindi niya mapapatunayan na merong ganong nangyayari, alam niya naman siguro na pwede niyang ikapahamak yun. Pwedeng idagdag sa kaso niya yun. Diba? Hindi naman siguro siya kikilos na mga ganong klaseng bagay kung alam niyang siya yung malalagay sa alanganin. Diba? Kung may mga paratang na nga kay VP Sara, may mga gusto na nga ikaso kay VP Sara, gusto pa ba ni VP Sara na madagdagan yung kaso niya? 'Di ba? Lalo yung paninirang puri. 'Di ba? Gusto niya pa bang madagdagan?
Sa tingin ba natin hindi gumagamit ng isip si VP Sara? Alam naman nating abogado si VP Sara. 'Di ba? Kaya ano ang dahilan niya kung nagsisinungaling siya, kung bakit niya inilabas yun, kung nagsisinungaling siya? Bakit niya siniwalat yun? 'Di ba? Kaya wala akong makitang butas. Kaya ang mas mainam na lang siguro dito, yung sinasabi ko nga kanina, kung nagsalita si VP Sara ng ganoon tungkol sa kanila, is mas maganda ipaliwanag nila yung bagay na yun, linawin nila. 'Di ba yung mga dinagdag doon, kuwari 5 million lang yung sa DepEd, tapos nadagdagan ng ganito, naging ganitong 10 billion, basta ganyan. Ipaliwanag nila kung bakit dinagdagan, 'di ba? Ganun lang kasimple. Hindi yung parang ganito na, batuhan lang tayo. Sinabihan mo ako magnanakaw ka rin. Ganun. Pangit yung ganun eh. 'Di ba? Mas maganda yung ipaliwanag sa taong bayan. Po yung sinungaling. Di ba? Lantad na lantad po yung issue, no? 10 billion. Ang mabigat nito, wala raw control si BP Sara, kaya nga nag-resign. Hindi lang napangalanan ni BP Sara, sino yung mga congressman na nanghihingi ng SOP sa kanya. Ang point lang natin, nakagawian na nila, akala nila lahat ng mga nasa opisyal ng gobyerno kaya nilang hinga ng SOP. Kasi parang pinarating ni VP Sara doon, kaya siya umalis, is ayaw niyang madamay sa anomalya na ganyan. 'Di ba kung meron man? 'Di ba? Pero si VP Sara naglalabas ng resibo ng ebidensya, 'di ba? Habang ini-interview siya, may mga bagay na nilalabas doon. 'Di ba? Kumbaga hindi niya na siguro maatim kung ano ang nangyayari. 'Di ba? Doon sa loob. Ganun talaga kapag ayaw mo 'di ba? Kapag taong bayan ang nasa isip mo, is hindi ka tatagal sa ganun. 'Di ba? Kapag hindi ka sanay. Kaya nga ako nagtataka ako, 'di ba sinasabi si VP Sara daw, siya yung mandarambong, ganto, ganyan. Alam nyo kung si VP Sara is mandarambong yan, hindi aalis siya. 'Di ba? O lalong-lalo na may mga ganyang issue. 'Di ba? Hindi para ano yan, hindi para magbitaw kung saan-saan yan. Lalo sa DepEd, ba't siya bibitaw, di ba? Ganun yun. Siguro, hindi niya na malito. At alam ko, ako masisira dito. Pangalan ko kasi naka-front dito. Siyempre, pag nagkaroon ng anomalya ang DepEd, siya ang naka-front dyan. Di ba? Masisira talaga yung pangalan niya. Hindi lang pangalan niya ang masisira, kundi pangalan ng ama niya. Pangalan ng buong pamilya niya. 'Di ba? Kung sakasakali na pumutok yung ganun at maipit siya at tinuloy-tuloy yung ganun. 'Di ba? 'Di ba? Ang linaw po ng pagkakasabi. Alam niyo po ba pati si Espiritu, ito pong kapartido to ni Calyodi. Tumakbong senador to nung kapartido ni Calyodi. Galit na galit po sa mga Duterte to. No? Ito pong mga galit na galit sa mga Duterte ay nagsasabi ng totoo si Duterte, si Sara Duterte. Wala po silang mahihita kung sasabihin nila na maaari nagsasabi ng totoo si Sara Duterte. Diyan kasi malinaw na malinaw yung description ni Sara Duterte. Tinahamon po yung mga taong nagdududa. Nariyan lang naman yung budget GAA. Yung pala yung sinasabi ni VP Sara. Kapag merong galit na tao, no? Halimbawa sinabi ni Sir Badong, merong tao na nagsalita na gano'n na naniniwala siya doon sa sinasabi ni VP Sara, pero yung tao na yun is matagal ng galit sa mga Duterte. Totoo yung sinasabi nun, walang pinagkaiba yun sa bata. Yung bata hindi marunong magsinungaling, parang gano'n yun. Diba, syempre galit ako dyan, pero napapansin ko parang tama naman yung sinasabi niya. Diba, parang gano'n. Tignan nyo lang yung GAA, sundan nyo lang kung saan napupunta yung pera. Ang malaking question. Kasi si VP Sara open siya. Yan ang maganda sa kanya. No, kung sakasakaling kayo, meron kayong doubt doon sa mga sinasabi ko, ito, ayan ebidensya, ito. Meron siyang hinahaing receive, hindi siya puro putak. Hindi katulad ng mga bintang kay VP Sara, puro putak lang. 'Di ba? Putak ng putak. Ganto si VP Sara, ganto, ganyan, pero wala namang ebidensyang lumalabas. Kumbaga hinahanapan nila ng ebidensya kumbaga si VP Sara is hinahanapan pa lang nila ng ebidensya. Pero pinagbibintangan na. 'Di ba? Kumbaga wala ka pang kaso pero kriminal ka na. No? Sino po
ang nagbubusisi. Ilang araw na po natin tinatanong yan. Sino ang nagbubusisi ng budget? Ha? Sino po ang check and balance? Sino po nag-check naman sa balance? Sa balance. Sino naman po nag-check sa budget naman ng House of Representatives at ng Senate? Oh. Kasi kayo lahat po ng ahensya pwede nyo checkin. Ang tanong ni Ted Pailon dito kay Congressman Brosas, sino naman yung nag-check ng mga budget ninyo? Oh, tama. Dapat pati sa inyo merong nag-check eh. Alam po sa ginawa ninyo, dati hindi po nakikialam yung mga Pilipino diyan sa budget niya. Alam namin na kayo ay may kapangyarihan, power of the purse, di ba? Usually hindi kami nakikialam. Pero katulad niyan, dahil gusto ninyong gawing example, Vice President pa ng Pilipinas, no? Gusto ninyong gawin diyan sa Kongreso na ehemplo na walang makapangyarihan sa amin. Nagpe-flex kayo ng muscle nyo. Lahat to hindi lang po si Ko. Pati yung lahat ng miyembro pati yung mga young guns, ang babata nyo, ang Parang nga nangyayari kasi walang vice president sa amin. Diba? Pero merong president sa amin. Oh, lalong-lalo na hindi namin kaalyado yan. Hindi kaalyado ng Pangulo yan. Pero nagsalita si VP Sara dun sa interview niya, no, nakita ko, no? Hindi pala sila magkaibigan talaga ni PBBM. Kumbaga nung eleksyon lang sila naging magkadikit. Pero hindi na sila nag-uusap. Kumbaga nag-usap na lang sila nung nag-resign si VP Sara. Ang talagang ka-close niya talaga si Madam Amy, si Senator Amy. Kaya nga nung tinanong si VP Sara na kung sakasakaling hingin pa ang tulong niya sa susunod, sabi ni VP Sara, no. Siyempre, ano ba namang klaseng tanong yun? Diba? Siyempre talagang big no sasabihin ni VP Sara. Siyempre nadala na yan, Mario Joseph. Sa mga press conference, dahil hindi nyo napasunod si VP Sara. Una, napahiya kayo nung nakaharap si VP Sara. Pinagplanuhan ninyo, no? Sa ikalawang pagkakataon, napahiya kayo dahil una, yung stick to the plan nyo, hindi nyo na-execute. Oh. Hindi nyo inaasahan yung gagawin ni VP Sara. Pinagtulungan kayo. Pinagtulungan kayong mag-isa. Ang dami po ninyo, 47, yung willing daw magtanong. Pinagtulungan kayo ni VP Sara. Hindi umubra nung nakaharap si VP Sara. Kaya nga sinasabi ko, anak pa lang yan, wala pa yung tatay. Sa tatay, malamang ko, ma-stress na sila ng tuluyan dyan. Hinarap kayo, may pagkakataon na kayong... Si Honti nga, kilala naman natin na talagang maganon talaga. Diba? Kapag bumati ko si Honti talaga, harap-harapan sa Senado, nakikita naman natin. Pero kay VP Sara, talagang diba? Ipahiya si VP. Yun lang naman yung purpose nyo. Ipahiya lang. May purpose kayo na ipahiya si VP Sara? Ha? Di kayo po ang napahiya. Kayo ang gigil na gigil. Paano? Pinagtulungan kayong mag-isa. Sumabog yung mga utak nyo. Kaya kayo humingi ng Kaya kayo humingi ng part 2. Dinifer ninyo, akala nyo, pinaghandaan nyo sa part 2. Akala ninyo, no? Okay na to. Wala na siyang kalusot-lusot. Alam nyo kung bakit? Mayayari, Part 1, tutukan natin yung confidential fund. Ha? Yari sa atin yan. Yung live nga lang kahapon no? Yung napanood ko kay VP Sara, wala pa rin silang nagawa Confidential fund. Ito yung ano ng COA. Walang nagawa, may mga kasama pang resback si VP Sara. Diba? Nandun sila Marcoleta, si GMA. Tutukan natin. Thank you very much kay Chris Misuki na nagbigay na 1,600 yen. Wow! Binabati natin si Sana Oil. Pat Aspiras, ang mami niya. Tutukan natin to. Sabi nitong mga balak pagtulungan, no? Hindi umubra sila ng part 1, nagkaroon ng part 2. Hindi umubra dahil hindi na sila sinipot. Tama na yung isa lang. Tama na isang pagtatangka. Tama naman yung sinabi ni VP Sara Tama pa rin yung katwiran niya. Pagtutulungan niyo lang siya Ha? Alam niya na nga yung gagawin niya Kaya kayo galit na galit. Hindi dahil basang-basa na. At dahil dyan, nag-flex kayo ng muscle, binawasan ninyo, kinaltasan ninyo yung budget ni VP Sara na ang tanging kasalanan, ito po ang tanging kasalanan nila. Ha? Ang tanging kasalanan po ni VP Sara, gusto niyang ilapit
yung pagtulong, serbisyo sa mamamayan. Tama. Kaya po, Yun ang iniiwasan nila. Yung lalong mapalapit si VP Sara kasi alam nila na madadagdagan na naman ng punto si VP Sara. Siyempre, yun ang ayaw ng boss nila eh. 'Di ba? Kaya kayo, hindi pa pwedeng makawala sa stick to the plan nyo yan. siya nagtayo ng satellite offices. Biruin mo, sinabi, hindi naman daw ginawa ni Lenny yan. Bakit? Yun na nga, hindi nga naisip ni Lenny na tumulong mag-serve. Ko naman, kinukumpara nyo si VP Sara kay Lenny. Diba? Parang, bakit si Lenny hindi ginawa yan? Parang yung isip ba ni VP Sara, isip ni Lenny, ganun? Kailangan ba lahat ng Vice President is katulad ng kaisipan ni Lenny na hindi niya naiisip yung ganun? Kasi si VP Sara, nag-iisip siya ng mga paraan para mapalapit siya sa mga taong bayan, para mas madaling matulungan ng mga taong bayan. Buti pa nga yung ganyang Vice President is nag-iisip. Diba? Taong bayan ang iniisip. Kailan ba natin narinig si VP Sara noon na nanunungkulan ng Vice President nung ayos pa yan? Kailan natin narinig na mayroon siyang hinahabol ng mga tao? Yung ibig ko sabihin niya may mga atraso sa kanya is pinapakailaman niya. Binabalikan, wala, di ba? Nagtatrabaho siya bilang Vice President. Diyos ko po, kay Lenny naman talaga, di ba? Nakita nyo naman, puro banat kay Duterte lahat ang inaatupag. Di ba? Hanggang sa matapos yung 6 years niya, puro Duterte pa din. O wala namang nangyari. Nandiyan pa rin si Tatay Digong, nasa Davao, nagpapahinga. Di ba? Yung anak niya, Vice President. Yung anak niya, Mayor, Congressman. Ganun pa rin. Di ba? Bisyo talaga eh. Ha? Ang ginawa lang talaga ni Lenny magpa-picture ng magpa-picture eh. Tsaka yung lugaw. Etong totoong nagbibigay ng serbisyo, nilalapit yung serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Dahil diyan tatanggalan nyo ng pondo. At saka alam nyo kung talagang maganda yung naging serbisyo ni Lenlen nung mga panahon niya, hindi matatalo yan. 'Di ba? Kung matalo man yan, halos dikit lang sila ni PBBM. Diba? Kasi hindi naman bulag yung mga tao para hindi makita yung magandang gagawin ni Lenlen na nanunungkulan siya ng Vice President. Kung katulad ba ng ginagawa ni Lenlen yung ginagawa ni VP Sara, siguradong makikita ng mga tao yun. Lalong-lalo na kung credits para sa taong bayan yung ginagawa niya. Diba? Katwiran mo, Kimbo. Hindi po pwede. Okay, balik muna tayo rito. Ay, si Kimbo kasi parang naging bias siya di ba? Alam naman natin, parang kanina siya nakapanik. Kaya, nakakagulat, no? Isang congressman, hindi siya speaker Isang congressman, nagsabi sa Vice President ng Pilipinas na magnanakaw. Loko. Ito po. Sabi po ni Saldiong. Ito po ang sinabi ni Saldiong. Ako ba? Pointed out. Hindi niya po masagot kung nasan yung 10,000. Anong ginawa niyo sa 10,000? 10,000. 10 billion. Ano ang ginawa ninyo sa 10 billion na in-insert ninyo sa pera ng DepEd? Kaya sabi ni Pipi Sara, wala akong control dyan. Tapos, isisisi nyo sa akin, kaya ako nag-resign. Yun. Okay, sabi ni... Kung hindi siya nag-resign dyan, kapag pumutok yung mga ganyan, lahat siya. Diba? Sigurado. Diba, lalong-lalo na tatakbo siya ng, kung halimbawa tatakbo siyang presidente, malamang ko, yun ang gagamitin sa kanya pambala, iipitin siya dyan, buti umalis siya. Ko pointed out that Duterte has statements prepared for her in her recorded interview and was avoiding the hearings because she could not answer the questions regarding her CIF. Tagal na, no? Okay, tanong ko lang, nakita nyo na ba yung COA report? Kayong mga congressman? Nakita nyo na pala. May sinabi ba ron sa COA report na may nawawalang pondo? Wala. So malinaw po yun. Ano po At saka pinatunayan na talaga na malinis ang pangalan ni VP Sara. So yun ang nagiging sakit ng ulo nila. Wala na Napatunayan na Diba? Bakit po na-disallowed yung iba ron? Ang ibig sabihin po ng disallowed, hindi po binulsa yung pera. Pag sinabi pong ninakaw, ano po ibig sabihin? Yung pera binulsa. Thank you very much kay Vivian Figueroa sa $999 na pangkape. Okay. Pag sinabi pong ninakaw, binulsa ni VP Sara. Sa disallowance po, pag sinabi pong disallowance, para lang pong hindi tayo napapaikot ng mga congressman na to ulitin ko Ang ibig sabihin na ninakaw, kinuha mo, binulsa mo. Pag disallowed po,
may binili ka na sa tingin ng COA is either hindi kinakailangan, masyadong mahal, o kung ano pa man yung katwiran ng COA. Kaya ikaw, paliwanag mo yan. Kasi yung initial namin dyan, dapat hindi mo ginamit yung pondo dyan. Ibig sabihin, may pinaggamitan ng pondo. Ninakaw po ba kung ginamit? Hindi. Kaya lang, dahil confidential fund siya, sinasabi ng COA, hindi dapat siya ginagamit sa mga pinaggamitan. Ibig sabihin, halimbawa po, bumili ka ng computer. Ay, confidential fund yan, hindi dapat bumibili ng computer. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Ang sinabi, dapat yung confidential fund hindi ginagamit yan. Pero ipaliwanag mo kung paano mo ginamit, bakit mo ginamit. So, ilan po ang binibigay na panahon? 6 months. Tama ba? 6 months. Malinaw, ha? Galing ni Sir 6 months Badong. ba o 60 days? 6 months, no? Okay. So, i-aapila pa yan ng Office of the Vice President. Paulit-ulit tayo kasi paulit-ulit po sila eh. Kaya dapat paulit-ulit din. Emmanuel Badajoz, thank you very much. Sa $5 Canadian dollars. Dapat katay ng mga Bicolano yan. Huwag naman ganun. Huwag naman katayan. I-expose lang natin. Huwag na ganun. Huwag na masyadong violente yung ganun. So, ipapaliwanag lang po yan. Magbibigay ng mga papeles yung... Tinatanong nyo pa kung... Eto, napaka-spoiled nyo naman. Basahin natin, ha. Hindi daw po pinapaliwanag. Bakit gusto nyo ipaliwanag ni BP Sara? Una, hindi talaga pinapaliwanag yan. Confidential fund niya eh. Oo. Kayo lang nag-i-insist na ipaliwanag. Tanong. Hindi pwede talagang ipaliwanag. Kaya nga confidential yan. Ang nakakaalam niyan is yung mga taong involved lang doon. 'Di ba? Kasi kung ba patatawagin confidential fund yan kung ilalantad mo lang din. 'Di ba? Eh di lantad fund na yan. Ilan po ang may confidential fund? BP lang Parang po. ginagawa kasi nilang bobo si BP, no? Eh, hindi naman nilang magawang ganun. Ba? Marami. Tanong ulit. Meron po ba kayong ahensya na tinanong nyo kung saan ginamit yung confidential fund? Wala. Wala kahit isa. Vice President lang. Kakaiba, no? Pagdating sa Vice President, kahit confidential, dapat niyong tanungin. Ganun po ba yun? Pagdating sa confidential fund, ang dapat lang tanungin, OBP, saan po nakalagay yun? Hindi po dapat pinapaliwanag talaga yung confidential fund. Confidential nga eh. Pero pagbigyan natin. Pagbigyan po natin. Gusto nilang ipaliwanag eh. Tanong, yung iba po bang may confidential fund? Tulad po ng Office of the President, tulad po ng DND, tulad po ng NBI kung meron, DOJ, pinagpaliwanag nyo? Oo, si BP Sara lang eh. Di ba? So gusto nyo magpaliwanag, OVP lang. Nakita nyo po? Saan yung transparent doon, no, Sir Badong, no? Wala akong makita. Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News Updates. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.